Ngayon, ang lingkod na si Zhang Bairen ay bumabati sa ngalan ng langit. Sa daan ng paglilibing, kailangan ang pagbati ng lupa. Ang master ng bulwagan ang namumuno. Sumasang-ayon ang ilalim na mundo. Ang lingkod na si Haring Hades, sa ngalan ng ilalim na mundo, ay bumabati. Nasaan ang pagbati ng tao? Ang master ng bulwagan ang gagabay. Biyaya para sa lahat. Ang emperador ng mga tao ay bumabati sa ngalan ng sangkatauhan. Ang tatlong pagbati ng langit, lupa at tao ay kumpleto na. Sundin ang aking utos. Simulan ang prosesyon. Talagang tinipon niya ang emperador ng langit, Haring Hades, at emperador ng mga tao para sa tatlong pagbati. Siya ba talaga ang master ng bulwagang Changsheng? Impossible. Kung pag-uusapan ang merito at karangalan, kahit ang lolo natin ay walang karapatan para personal na ilibing ng master ng bulwagang Changsheng, si Zheng Guangchuan, ay walang merito at kapangyarihan. Bakit siya? Nga, ang emperador ng langit, Haring Hades, at emperador ng mga tao ay napakataas na nilalang. Bakit sila maghahatid sa isang hamak na Zheng Guangchuan? Peke ang lahat ng ito. Mga inupahan lang niya ang mga iyan para umarte. Akala ba niya kapag nagpalit siya ng damit, ay emperador ng langit at tao o Haring Hades na siya? Tama. Kukuha lang ng ilang tao para magpanggap na emperador ng langit, Haring Hades at emperador ng mga tao. Matatakot na ba ako? Sasabihin ko sa iyo, napapaligiran na kayo ng mga tauhan ng pamilyang Zhou sa labas. Tauhan, isara ang pinto. Sisiguraduhin kong makakapasok kayo ngayon, pero hindi makakalabas. Tauhan, isara ang pinto. Ang emperador ng langit, Haring Hades at emperador ng mga tao ay narito. Ang humarang sa tatlong pinakamataas na pinuno ng tatlong mundo. Anong mangyayari sa kanila? Kailangan ko pa bang sabihin sa inyo? Wala na. Ang mga tauhan ng pamilyang Zhou, minaliit pala kita. Nakapaghanda ka pala. Lahat ng tauhan ko sa labas ng pamilyang Zheng ay linigpit nyo. Pero anong silbi noon? Kahit makalabas kayo sa pintong ito at mailabas ang kabaong, saan nyo ililibing? Si Zheng Guangchuan. Sa sementeryo ng pamilyang Zheng, nakalibing doon ang 10 henerasyon ng pamilyang Zheng. Doon natural ililibing si Lolo, kasama ng mga ninuno. Ang sementeryo ng pamilyang Zheng, magandang lugar nga iyon. Pero sayang, wala na. Kahapon, ang City Lord ng Yuncheng ay muling namahagi ng lupain sa bawat pamilya. Ang lupain ng sementeryo ng pamilyang Zheng ay sa pamilyang Zhou na. Ang kabaong ni Zheng Guangchuan ay hindi makakapasok, hindi pwedeng ilibing. Sa sementeryo ng pamilyang Zheng, sa pampang ng ilog Blackwater sa lugar ng matinding yin, pwede pang magsiksik ng isang kabaong. Hindi pwede. Napakasama ng enerhiya sa lugar na iyon. At sobrang malas, isa iyong tapunan ng mga bangkay. Paano maililibing ang padre de pamilya sa ganoong lugar? Zhou Kingdom, sobra na kayo. Nakikiusap ako, Master. Tulungan niyo ang pamilyang Zheng. Bigyan niyo ng katarungan ang lolo ko. Ginusto niyo ito, kaya panagutan niyo. Sa bawat kasama ang ginagawa niyo araw-araw, nababawasan ang biyaya ni Zujuyu. Kapag naubos na ang biyaya, babagsak ang pamilyang Zhou. Ang biyaya ng pamilyang Zhou ay kami mismo ang gagawa. Ngayon, kung hindi ka luluhod habang inililibing ang lolo ko, ang kabaong ng pamilyang Zheng ay hindi maililibing dahil walang mapaglilibingan sa mundo ng tao. Bubuksan ng Yaodu ang daan. Dahil hindi pwedeng ilibing sa mundo ng tao. Sa Yaodu na lang ilibing. Ano? Yuju. Doon sa kapag inilibing ka sa Yaodu, magiging hari ka at mapoprotektahan ang pamilya habang buhay. Impossible. Sinasabing para mailibing sa Yaodu, kailangan ng Ghost General para buhatin ang kabao at Nether Marshal para maghatid. Kaya ba niyang tumawag ng Ghost General at Nether Marshal? Impossible. Binabantayan ng 4 na Marshal ang Underworld sa silangan Kanluran Timog at Hilaga. Kahit ang tunay na Haring Hades ay impossible na ipatawag sila ng sabay-sabay. Ang utos ko ay higit pa sa utos ni Haring Hades. 4 na Ghost Generals. Lumabas kayo. Nagpupugay kami sa master ng bulwagang Changsheng. Napatawag niya ang 4 na Ghost Generals sa isang pangungusap lang. Impossible ito. Siguro mga kasabwat mo rin yan sa panloloko. Ilan pa ang nasa labas? Nasasama sa iyo.
para ituloy ang palabas na ito. Ang mga insekto sa tag-init ay hindi nakakaintindi ng yelo. Dumating na ang takdang oras para ilibing sa Yodu. Sa tingin mo ba ay kaya ng 4 na taong nahanap mo? Nabuhatin ang kabaong papunta sa daan ng Yaudu. Simulan ang prosesyon. Ang emperador ng langit ang gagabay. Ang haring Hades ang magbubukas ng daan. Ang emperador ng mga tao ang aalalay sa kabao. Nasaan ang mga tao? Nasaan ang kabaong? Bakit nawala silang lahat? Saan sila pumunta? Salamat, Master ng Bulwagang Changshe, sa paglilibing sa lolo ko. Naipadala na nga ang kabaong ni Zheng Wangshuan. Ibig sabihin yung mga tao kanina. Sila ba talaga ang emperador ng mga tao? Emperador ng langit, Haring Hades at Ghost Generals. Posible kayang. Totoo ang sinabi niya. Siya talaga ang master ng Bulwagang Changshe. Anong klaseng oportunidad ang pinalampas ko? Eldest Miss. Naku po, nasa langit na si Mang Zhu. Si Zouki daw. Nasa langit na. Anong sinabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. Anong nangyari kay Papa? Nasa langit na si Mang Zhu. Ang lakas-lakas pa ng katawan ni Papa. Kagabi lang binabantayan niya ang kabaong ni Lolo. Paano siya pumunta sa langit? Nagbabantay ng kabaong. Zhou Juyu, tatanungin ko kayo. Noong umalis ako kahapon sa pamilyang Zhu, yung bariyang ibinigay ko sa inyo, hindi niyo ba sinunod ang sinabi ko? Nailagay ito sa bibig ni Zhou Juyu. Ngayong hating gabi, ilagay mo ang bariyang ito sa bibig ng iyong lolo. Sa oras ng libing, paglabas ng kabaong sa bulwagan, kailangang latagan ng 3 metrong pulang karpet para mabuksan ang daan sa langit. Barya, lumuhod ka sa harap ng lolo mo at magmakaawa na ilibing siya. Napakadangal ng lolo ko. Napakahalaga sa kanya ng itsura niya noong nabubuhay siya. Yung barya mo, kung kani-kanino na nahawakan, napakadumi noon. Bakit ko ilalagay sa bibig ng lolo ko? Umuwi na tayo. Kailangan kong malaman kung sino ang lumigpit kay Papa. Ubus na ang swerte ng pamilyang Zhu. Kasalanan din nila ito. Pero naging bahay na ng lagim ang pamilyang Zhu. Kung pababayaan ko, ang mga tao sa Yuncheng ay madadamay ng walang kalaban-laban. Sige na nga. Para sa mga taong ito, makikialam na naman ako sa mundo ng tao. Master, pupunta pa rin po ba kayo sa pamilyang Zhu? Ayoko sanang ilibing si Zhu Juyu. Pero isa na siyang sakuna sa mundo ng tao ngayon. Para hindi madamay ang mga tao, kailangan ko siyang gawing abo. Bumagsak ang bituin sa araw. Senyales ng kaguluhan. Masama. Bumagsak ang bituin sa timog silangan. Mukhang ngayong gabi sa pamilyang Shen ay may dumanak na ketchup. Mukhang si Zhou Juyu ay hindi pa rin matahimik. May hinanakit pa rin ang patay. Si Shen Linyuan ay mabuting tao. Maraming nagawang kabutihan. Kailangan ko siyang iligtas. Pumunta muna tayo sa pamilyang Shen. Balita ko lumabas na ang master ng Bulwagang Changshe. Pupunta siya ngayon sa pamilyang Zheng para sa libing. Ihanda mo agad ang sasakyan. Pupunta ako ngayon sa pamilyang Zheng. Matanda na po kayo. At mahina na ang tuhod. Ako na lang po ang gagawa ng ganyang kaliit na bagay. Bastos. Ang pagdating ng master ng Bulwagang Changshe ay napakalaking biyaya sa pamilyang Shen. Kailangan ko siyang salubungin ng personal. Ilang hakbang lang naman. Hindi ako pupunta sa langit. 1 buwan na lang. Mag-100 taong gulang ka na. Lalakarin ko ngayon ang ilang hakbang na ito para sa iyo. Regalo ko na rin sa iyo. Para mabuo ang 100 taon mo. Dumating ang master ng Bulwagang Changshe. Hindi kayo nasundo ng matandang lingkod. Dapat akong pumunta sa langit. Kung hindi ako dumating ngayon, talagang pupunta sa langit ka. Hindi alam ng matandang lingkod na ito kung anong karumal-dumal na kasalanan ang nagawa ko. Kaya pakiusap, liwanagin niyo ito, Hall Master. Tumayo ka na.
Salamat po, Hallmaster. Matagal ka nang umalis sa Changxing Hall. Sa pagitan natin, wala nang ugnayang amo at alipin. Tanging lumang pinagsamahan na lang. Kaya anong karapatan ko? Para hatulan ka. Isang araw na maging alipin. Habang buhay na alipin. Ako si Shen Linyuan. Sa buhay na ito, ay mananatiling lingkod ng Hallmaster. Bibihira ang katapatang hindi nagbabago. Ang pagpunta ko rito ngayon, at ang pagod ko, ay hindi naman nasayang. Shen Linyuan, sumama ka sa akin noon na mag-aral ng panghula. At nabasa mo ang puso ng lahat. Pero bakit hindi mo nakita ngayon? Na may pag-akyat sa langit kang kakaharapin ngayong gabi. Pag-akyat sa langit. Anong pag-akyat sa langit? Ang lakas pa ng katawan ko. Sabi ng doktor, mabubuhay pa ang papa ng 10 taon. 10 taon. Nakadepende iyan kung malalagpasan niya. Ang sakuna ngayong gabi. Shen Linyuan, alam mo ba, yung kasama mong nagsilbi sa akin noon. At sabay na umalis sa Changxing Hall na kasamahan mo. Na si Zhou Juyu, ay nasa langit na. Alam ko. Pero alam mo rin ba, na walang hiya ang mga inapo ng pamilya Zhu. Hindi nila nilagyan ng baryang tanso ang dila niya, para putulin ang hininga ni Zhou Juyu, na naging dahilan, kung bakit nag-iba ang bangkay ni Zhou Juyu ngayon. At naging Jiangxi na siya. Naging Jiangxi. Naging Jiangxi. Ang anak niyang si Zhou Qi daw ay pinapunta sa langit mismo niya. Tiningnan ko ang mga bituin. Ang mansyon ng Shen ngayong gabi ay papasukin ng galing sa langit at magdadala ng maketchup na sakuna. Mukhang si Zhou Juyu ay pupunta para hanapin ka. Ang pag-akyat sa langit ni Zhou Juyu ay hindi naman kagagawa ng pamilya Shen. Bakit niya hahanapin ang papa? May ninanais ang buhay. May hinahangad ang nasa langit. Ang bunga ng lahat ng bagay ay tiyak na may pinagmulan. Kung bakit pupunta si Zhou Juyu sa pamilya Shen. Kung hindi mo alam, tiyak na alam ng papa mo. Ako ang may kasalanan. Naging hangal ako. Ang anak ni Zhou Juyu na si Zhou Qi daw ay paulit-ulit na inaapi ang pamilya Shen. Para hindi mapahamak ang pamilya Shen sa kamay niya. Kumuha ako ng masamang salamangkero para palihim siyang kulamin. Hindi ko inasahan na malalaman ito ni Zhou Juyu. At sinalag niya ang sumpa para sa anak niya. Kaya siya ang tinamaan. At umakyat sa langit ng walang lunas. Kung tutuusin, ako ang nagpapunta sa langit kay Zhou Juyu. Ito na nga. Nagtanim ako ng masama, kaya aani ako ng masama. Hallmaster, alam na ng matandang lingkod na ito ang mali niya. Pakiusap, iligtas niyo ang buhay ko, Hallmaster. Ang pananakit ng nasa langit sa buhay ay labag sa batas ng langit. Ang dati mong kasalanan ay babayaran gamit ang dating swerte ng pamilya Shen. At ngayong gabi, kung gusto mong makaligtas ng payapa, gawin mo ang sasabihin ko. Sa paglubog ng araw, lumabas ka sa pinto ng mansyon ng Shen. Humarap sa timog kanluran. Humakbang ng 8 beses. Magtayo ng 3 talampakang poste. Talian ng tansong kampanilya. Humakbang ulit ng 8 beses. Maglagay ng buhay na manok. Gamit ang isang tansong kampanilya. At isang buhay na manok. Mareresolba nito ang sakuna ng pamilya Shen ngayong gabi. Una pa lang yan. Pag-ihip ng hangin pagsapit ng dilim. Matatakpan ang mga yapak. Kung pupunta si Zhou Juyu, tiyak na sa oras na ito yon. Tutunog ang kampanilya. Hindi mapapakali ang manok. Si Zhou Juyu, kapag narinig niya ang tunog, at naakit sa tilaok ng manok, at lumayo sa pinto ng mansyon ng Shen, at hindi pumasok, sa loob ng bakuran, ang panganib sa mansyon ng Shen ngayong araw, ay mawawala na. Hallmaster, paano kung masyadong malalim ang galit niya? At kahit tumunog ang kampanilya at tumilaok ang manok, ay hindi siya maalis. At pumasok pa rin siya sa mansyon ng Shen. Anong gagawin namin? Pagkalipas ng gabi, isara ng maigi ang mga pinto at bintana. Huwag kayong pag-alagala. Kapag may kumatok, huwag niyong papansinin. Kapag kumatok ng 3 beses. Si Zhou Juyu na yon na parating. 3 beses. Bakit 3 beses? Ang isang katok ay hangin na nagpahampas ng bagay sa pinto. Ang 2 katok ay tao sa mansyon na kumakatok sa hating gabi. Kapag kumatok ng 2 beses at walang sumagot,
Iisipin nilang, wala ang tao sa loob. O kaya ay tulog na. Kaya hindi namang istorbo. At hindi nakakatok sa pangatlong pagkakataon. Pero kapag sunod-sunod na 3 katok, tiyak na hindi iyon buhay na tao. Natandaan ko na. Matandang ito. Natandaan ko na lahat. Kapag kumatok ng 3 beses, hindi ko papansinin. Ibig sabihin ba noon, ay ligtas na kami? Kapag kumatok ng 3 beses, at nandyan na si Zujuyu, maaaring umalis siya. O maaaring hindi. Kapag hindi umalis, anong gagawin? Kung umalis, mabuti. Pero kung hindi siya umalis, tiyak na naramdaman niya na may hininga ng buhay na tao sa loob. Sa oras na iyon, wawasakin niya ang pinto para makapasok. Wawasakin ang pinto. Naku, ang matandang ito, wala na akong lakas. Kaya, magpapadala sa langit na lang ako sa kanya. Magpapadala sa langit sa kanya. Nandito ako para iligtas ka. Kaya paano ako papayag na magpapadala sa langit ka lang sa kanya? Nasa bingit ng langit ang papa. Nakikiusap ako sa Hallmaster ng Changshe. Paano maililigtas ang buhay ng ama ko? Kung talagang wawasakin ni Zujuyo ang pinto, para mailigtas ang ama mo, kailangan mong maghanda ng 3 bagay. Ano-anong 3 bagay? Kailangan mong maghanda ng altar na may taas na 3 talampakan. Ilagay mo sa timog silangang sulok ng kwarto. Kailangan din ng 3 stick ng sandalwood incense. Itusok ng pabaliktad sa insensaryo. 3 insenso na pabaliktad. Bakit kailangang pabaliktad? Ang nakatayong insenso ay para sa nasa langit. Buhay pa ang ama mo. Kapag hindi mo binaligtad ang mga iyon, at pinag-alayan mo ang buhay na parang nasa langit, ang natitira niyang buhay ay maubos mo. Sige po. Yung pangatlong bagay. Ano po yon? Ang pangatlong bagay. Maghanda ka ng litrato ng ama mo para sa burol. Ilagay mo sa ibabaw ng altar, sa harap ng insensaryo, para magmukha siyang nasa langit. Hallmaster, si Zujuyu ay nandito para sa akin. Kapag naihanda na ang 3 bagay na to, ano pa ang kailangan kong gawin? Una, sa loob ng kwarto, bawal ang kahit anong bagay na may tubig. Ang tubig ay yin, na humahatak sa nasa langit. Pangalawa, sa oras na wasakin ni Zujuyo ang pinto, kailangan mong magtago sa ilalim ng altar. Kapag nakita ni Zujuyo ang litrato, at inisip niyang nasa langit ka na, aalis siya. Pero kapag hindi siya naniwala, hahalughugin niya ang buong kwarto. At sa oras na yon, ang ilalim ng altar, ang tanging ligtas na lugar para sa'yo. Tandaan mo, bawal huminga ng malakas, bawal mag-ingay. Kapag nakatago ka ng 3 sandali, makakaligtas ka. Mapanganib sa mansyon ngayong gabi. Ang bilin ng Hallmaster. Baka may makaligtaan ako. Kaya naglalakas loob ang hamak na lingkod. Nakikiusap ako, Hallmaster, na manatili kayo sa mansyon para protektahan ang ama ko. Hindi sa ayaw kong manatili. Pero ngayong gabi sa Pamilya Zhu, ay may 2 magiging Jiangshi. 2. Huwag mong kalimutan. Pumunta sa langit si Zuki daw sa kamay ni Zujuyu. Puno ng laso ng bangkay ang katawan niya. Ngayong gabi sa pagbilog ng buwan, magiging Jiangshi rin siya. Kapag hindi ako pumunta, ang buong Pamilya Zhu, na mahigit 100 katao, ay walang ititirang buhay. Naku, Hallmaster, natatakot ako, na baka hindi ako mahanap ni Zujuyu, at manatili siya sa mansyon. Kaya umaasa ako, Hallmaster, na kapag naresolba niyo na ang krisis sa Pamilya Zhu, ay bumalik kayo sa mansyon ng Shen. Bukas ng alas 5 ng umaga, pagsikat ng araw sa silangan, at pagtilaok ng kingning, na alam ko na kung sino ang nagpapunta sa langit kay Zuki Dao. Anong ginagawa mo? Itigil mo iyan. Hindi ko nilalapastangan ang nasa langit. Gusto ko lang ipakita sa inyo ng malinaw. Si Zuki Dao ay pumunta sa langit dahil inubos ang kanyang ketchup at lakas. Wala ngang ketchup. Sino ang napakalupit na nagawang ubusin ang ketchup ni Papa sa buong mansyon ng Zhu? Isa lang ang may kayang sumipsip ng lakas at ketchup ng tao. Walang iba kundi isa lang. Si Zujuyu. Si Lolo. Impossible.
3 araw nang nasa langit si Lolo. Nakaburol pa siya sa bulwagan ngayon. Ang nasa langit. Paano makapagliligpit ng tao? Mangmang. Kung noong nakaraang 3 araw, ay nilagyan niyo ng baryang tanso ang bibig niya. Bakit pa magkakaroon ng sakuna ngayon? Ang pag-aalinlangan niyo. Ang naging dahilan kung bakit naging lason ang galit niya. 3 araw nang hindi na ililibing si Zujuyu. Kaya ganap na siyang naging Jiangshi. Sa araw, nananatili siya sa bulwagan. Pagkagat ng dilim, lalabas siya para maghanap ng ketchup at lakas. At mamiminsala sa mundo. Naging Jiangshi na si Lolo. Ang bangkay na nagiging Jiangshi ay sabi-sabi lang naman. Lagot na. Nawawala ang bangkay ng matandang master. Nasa langit na rin ang katulong na nagbabantay sa burol. Ang itsura ng pagpunta sa langit niya ay katulad ng kay Mang Zhu. Ano? Posible kayang totoo ang sinabi niya, na naging Jiangshi na si Lolo, at lumabas para manakit ng tao. Pero saan pupunta si Lolo? Si Zujuyu. Sa oras na ito ay tiyak na nasa mansyon ng Shen na. Rin pa ang buong Yonshen. Kailangan nating mahanap si Lolo. Kailangang hanapin si Zujuyu. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay sunugin ang bangkay ni Zuki daw. Anong sinabi mo? Susunugin mo ang papa ko. Natamaan ng laso ng bangkay si Zuki daw. At kumalat na ito sa loob. Kailangan ng kahoy na yang, gamit ang paraan ng 7 na patayo at 8 na pahalang. 3 patong ng kahoy, 8 talampakan ang haba ng pahalang. 7 pulgada ang taas ng patayo. At gagawing altar. Para sunugin siya hanggang maging abo. Ngayong gabi ang huling pagkakataon. Kapag lumampas sa oras, ang mansyon ng Zhu ngayong gabi ay magiging impyerno sa lupa. Hindi pwede. Ang pinakakinatatakutan ni Papa noong nabubuhay siya ay apoy. Hindi pwedeng gamitan ng apoy. Huwag sunugin. Sa oras na maging Jiangshi si Zuki daw, iyon din ang oras na maubos ang lahi ng pamilya Zhu. Sinabi ni Lolo noong nabubuhay siya na ang buhay ng pamilya Zhu ay yin at kontra sa apoy. Kapag na-cremate, masisira ang swerte ng pamilya Zhu. Ang swerte ng pamilya Zhu, mula nang pumunta sa langit si Zujuyu, at noong tinalikuran niyo ang tiwala at katapatan, ay matagal nang naglaho. Tinalikuran ang tiwala. Alam ko na. Ang pagiging Jiangshi ay dahilan mo lang para putulin ang swerte ng pamilya Zhu. Dahil noong araw na iyon, ayaw kitang kilalanin bilang amo, at pinaluhod pa kita habang naghahatid sa libing ni Lolo. Kaya nagtanim ka ng galit, at sinasadya mong gantihan ang pamilya Zhu, pati ang pamilya Zeng. Sukdulan ang galit nila kay Papa. At ikaw, matagal mo nang kakilala si Zeng Xiuning. Siguradong nagsabuatan kayo. At ninakaw ang bangkay ni Lolo. At iniligpit si Papa. Binulag ng demonyo ang puso. Kaya ang tingin sa lahat ng tao ay demonyo. Mukhang hindi kayo maniniwala sa akin. At ayaw niyong sunugin si Zuki daw. Ang pamilya Zhou ay ililibing lang sa lupa. Hindi gagamit ng apoy. Kahit nakapalit nito, ay buhay ng lahat ng tao sa mansyon ng Zhu. Desidido ka pa rin hindi siya sunugin. Ang pagsunog sa bangkay ni Papa ang siyang sisira sa swerte ng pamilya Zhu. Kapag nakinig ako sa'yo, iyon ang magpapahamak sa pamilya Zhu. Napaka-inosente. Hanggang dito na lang ang buhay niyo. Talagang wala nang lunas. Wala nang makapagliligtas. Ang taong walang lunas ay ikaw. Dahil sinabi ko noong araw na iyon, na gusto kong lumuhod ka sa libing ni Lolo, at ngayong pumasok ka sa pamilya Zhu. Hindi ka na makalalabas. Dahil nandito na ako ngayon. Wala akong balak umalis. Kahit paano. Hindi ako aalis ngayong gabi. Mabuti at alam mo kung saan ka lulugar. Hahanapin ko si Lolo. At aalamin ko rin ang kaugnayan ng pamilya Zeng sa pagpunta sa langit ni Papa. At bago mangyari yon, hindi ka makakahakbang palabas ng pamilya Zhu. Bahala ka. Ipaghanda siya ng kwarto. Isara ang mga pinto at bintana. Bantayan ng maigi. Hanggat hindi nahahanap si Lolo, bawal siyang humakbang palabas ng pinto. Nangako akong hindi aalis. Kaya tutuparin ko. Huling paalala ko sa'yo. Kung gusto mong makaligtas, sa krisis ngayong gabi, kailangan mong talian ang mga kaliriko ay parang bundok na pipigil sa pamilya Ying. Tulog. Ang papa ko. Naging Jiangshi nga siya.
Ang matalino ay nag-iisip ng maigi. Mas malala pa kayo sa hangal na pabigla-bigla. Paulit-ulit niyong sinisira ang salamangka ko. Kapag hindi pa sinunog si Zuki daw, kahit na gusto ko kayong iligtas, ay hindi ko na magagawa. Ek, may ibubuga naman pala ang manlolokong to. Kahit hindi tayo makinig sa kanya, isipin naman natin ang sarili nating buhay. Sunugin na kaya natin? Hindi pwede. Kahit naging Jiangshi na si Papa, bawal siyang sunugin. Bukas, kukuha ako ng pinakamagaling na tagapaglibing sa Yonshen para ihatid si Papa sa huling hantungan. Ang taong naging Jiangshi ay ililibing sa lupang para sa Jiangshi. Ililibing sa lupa ang Jiangshi. Balang araw ay bubutasin yan ang lupa palabas. Zhou Qingning, ang katigasan ng ulo mo ay magpapadala sa langit sa lahat balang araw. Sa pamilya Zhou, ako ang masusunod. Di ba sabi mo, bawal ilibing sa lupa ang naging Jiangshi? Pwes, samahan mo ako bukas at manood ka. Ipapakita ko sa'yo kung pwede bang ilibing sa lupa o hindi. Sa ilang libong taon, napakarami ko nang nailibing na tao at Diyos. Pero hindi pa ako naglibing ng Jiangshi. Kung hindi ko kayang ilibing, wala ring makagagawa. Ate, anong gagawin natin? Ganito. Utusan mo ang mga tauhan na talian ng kadena si Papa. Ilagay sa kabaong. Bukas pagliwanag. Ililibing agad. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman nakagat, diba? Nabalitaan ko. Kapag nakagat ng naging Jiangshi, kakalat ang laso ng bangkay sa buong katawan. At magiging Jiangshi rin. Hindi. Mabilis ako tumakbo. Hindi ako inabot ni Papa. Ek, hanapin mo na muna si Lolo. Ako na bahala dito. CJ. Ngayong araw, ang master ng pamilya Zhu na si Zuki daw ay pumanaw na. Nagkasabay-sabay ang tatlong kamalasan. Masama ang enerhiya sa langit. Ang mga ipinanganak sa taon ng kambing, daga, at ahas. Umiwas kayo. Ang master ng pamilya Zhu, si Zuki daw, ay hindi pa nakakalayo ang kaluluwa. Ngayong araw ililibing. Subalit, hindi pa nawawala ang sakuna. At nag-aabang na manakit ng tao. Ang sinumang may kasamang may kapansanan o kulang sa pag-iisip, at may mahinang pangangatawan. Umiwas kayo. Bakit hindi ka umiiwas? Wala ka ba sa ahas, daga, at kambing? Sa tatlong ito, wala ka kahit isa. O sa pamilya nyo, ay walang kulang sa pag-iisip o may kapansanan. Wala kahit isa. Ipinanganak ako sa simula ng kaguluhan. Walang pinagmulan, walang apelyido, at mas lalong walang pamilya. Ang mga ganitong patakaran ay walang bisa sa akin. Bakit ako iiwas? Ang paglilibing para matahimik ay may sinusunod na ayos ng yin at yang. Ang mga walang pinagmulan at walang apelyido ay ligaw sa mundo. Magulo ang enerhiya. Nawawala sa balanse ang yin at yang. Kaya dapat ding umiwas. Ang mga walang pinagmulan at apelyido ay dapat ding umiwas. Sa libing ng papa ko, makinig ka na lang. Ang lugar na ito, ang bundok ay parang walang ulo. Masama ang hugis. Ang tubig ay parang lumuluhang ketchup. Walang tigil sa pag-agos. At ang mga halaman ay kakaiba at nakakatakot ang tubo. Baliktad na ang yin at yang. Sira na ang daloy ng enerhiya. Ang sinumang nandito sa lugar na ito ay wala nang kawala. Ano? Malas ang lugar na ito. Kalokohan. Ang lugar na ito, ang bundok ay parang nakahigang tigre. Ito ay pwesto ng kapayapaan. Ang tubig ay parang sinturo na jade sa baywang. Senyales ito ng naipong swerte. Iba-iba ang direksyon ng mga halaman. Ito ay pagsaludo ng lahat ng nilalang. Ang lupang ito ay bibihirang. Maswerteng libingan. Pinakamainam na paglibingan. Magbibigay swerte sa mga inapo. Bahala na. Mahirap payuhan ang ayaw makinig. Kung ipipilit ang gusto. Kung malas o swerte. Malalaman kapag nailibing na. Master ng pamilya Zhu, pumanaw na. Oras na. Mga taga-buhat, pag-isahin ang isip at damdamin. Huwag niyo gambalain ang banal na kaluluwa. Buhatin ang... Naging ketchup ang masamang enerhiya. Sobrang malas nito. Atras.
Bawal nang buhatin ang kabaong na to. Kapag binuhat pa, lahat ng tao dito ay pupunta sa langit. Kung hindi bubuhatin, paano ang papa ko? Master Mo, nagbayad ang pamilya Zhou sa'yo. Nang malaki, kailangan mong gawa ng paraan. Mukhang, kung hindi ko ilalabas ang alas ko, hindi pwede. Palitan ang pingga. Gamitin ang kahoy na tinamaan ng parusa ng langit. Walang problema sa kahoy na tinamaan ng parusa ng langit. Isa itong agima. Dapat walang maging problema. Ang kahoy na to ay pinanday ng parusa ng langit ng 100 taon. Purong yang at napakatibay. Kontra sa masasamang espiritu. Kahit na ang Jiangshi sa loob ay gaano pa kabagsik, kayang-kaya nitong pigilan. Hindi obra ang kahoy na tinamaan ng parusa ng langit. Ang tawag sa lugar na ito ay butas na nagpapakawala ng parusa ng langit. At ang paglilibingan, ang mismong sentro nito, naaalis sa enerhiya ng kahoy. At sa purong yang nito, ang masamang enerhiya ng kabao ay gagamit ng pagkakataon para lumaban. Mas lalong titindi. Sa oras na iyon, ang bangkay ng ordinaryong tao ay magiging Jiangshi. At si Zhou Qidao, na ililibing dito, ay tiyak na magiging demonyo. Impossible. Sa mundong ito, walang kabaong na hindi kayang buhatin. Ng kahoy na tinamaan ng parusa ng langit, buhatin ang kabaong. Ito, naputol ang kahoy. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Mabuti pa, huwag na nating ituloy ang libing ngayong araw. Hindi pwede. Ang papa ko ngayon ay dapat mailibing para matahimik. Kahit na maging kapalit, ay ang pagiging halimaw ni Zhou Qidao. Kahit na maging kapalit ng buhay, ng lahat ng nandito, itutuloy mo pa rin ang libing. Ang araw ay sumisikat sa silangan. Matindi ang liwanag. Bumubuhay sa lahat ng bagay. Naglilinis ng kawalan ng katarungan. Pwede na to. Nakaharap ang ulo ng kabaong sa silangan. Para lang salubungin ang lilang enerhiya. Ginawa ang paghahanda. Tungkol naman sa lilang enerhiya. Gintong uwak. Ihiram ako ng isang sinag ng lilang enerhiya mula sa silangan. Ibibigay mo ba o hindi? Kung bubuhatin ang kabao, ngayon na ang oras. CJ, subukan natin kung epektibo ba ang paraan niya. Buhatin ang kabao. Angat. Nabuhat na. Nabuhat na nga. Nabuhat na. Master Mo, dali. Lumampas na ang maswerteng oras. Kumilos na agad para mailibing na si Papa. At matahimik na. Sandali. Sinabi ko lang na ang kabaong na to ay kayang buhatin. Pero, hindi siya pwedeng ilibing. Ang kabaong na to ay pwedeng buhatin, pero bawal ilibing. Kapag inilibing, magkakaroon ng malaking sakuna. Impossible. Sa paglilibing, basta nabuhat ang kabaong, tiyak na maililibing yan. Tama. Naghirap tayo ngayon ng ganito. Para lang, kay Papa, na mailibing at matahimik. Huwag kang makinig sa kanya. Ilibing. Ilibing. Kapag may nangyari, sagot ng pamilya Zhou. Ang responsibilidad sa buhay ng tao. Kayong pamilya Zhou ay hindi nyo kayang panagutan. Ang lilang enerhiya mula sa silangan ay kayang pigilan ang nasa loob nito na masamang espiritu. Pero, kaya rin itong galitin ang bagay sa loob ng kabaong. Ang pagpigil ay magdadala lang ng sandaling katahimikan at pagkatapos ng katahimikan ay matinding galit at pagwasak sa kabaong para makalabas. Pagwasak sa kabaong. Ha ha ha. Impossible. Bago ko isara ang kabaong, naglagay na ako sa loob. Ayon sa pwesto ng 5 elemento, naglagay ako ng baryang tanso, kahoy na peach, katas ng tandang, agimat ng apoy, at lupang may 5 kulay. Metal, kahoy, tubig, apoy, lupa. Ang salamangka ng 5 elemento ay pipigil sa masamang espiritu
Ang Jiangshi sa loob ng kabaong ay matagal nang hindi makagalaw. Ang pagwasak sa kabaong ay imposibleng mangyari. Ang pwesto ng 5 elemento ay para lang sa tao. At si Zouki daw ay naging Jiangshi na. Pumanaw na ang katawan. Baliktad na ang yin at yang. Ang pwesto ng 5 elemento ay kusang bumaliktad. Ang ginawa mo, imbes na pigilan siya, ay lalo lang. Hindi nakasusunog ang True Fire. Ang pinakamataas na tunay na anyo. Naniniwala na po ako. Kayo nga po ang master ng Changsheng Hall. Ang Undertaker na si Muchai ay nagbibigay galang sa master ng Changsheng Hall. Master ng Changsheng Hall. Siya pala talaga ang tunay na master ng Changsheng Hall. Ang lingkod na si Zhu Qingning ay nagbibigay galang sa master ng Changsheng Hall. Kung hindi ako nagkakamali, noong araw na pumunta sa langit si Zhu Juyu, tinalikuran mo na ang iyong sumpa na hindi ka na muling magiging alipin. Si Qingning po ito. Nagkaroon ng mata ngunit hindi nakilala ang tunay na mukha ng master. At nagkasala sa master. Hinihingi ko po ang kapatawaran ng master. Ang mga tao sa mundo. Paano maparurusahan ang lahat? Wala naman tayong ugnayan sa isa't isa. Kaya bakit kailangan pang humingi ng tawad? Master, sisihin niyo na lang po si Qingning. Basta pumayag lang ang master. Natanggapin si Qingning bilang alipin. Kahit anong parusa, ay handang tanggapin ni Qingning. Nakikiusap po ako sa master. Alang-alang sa aking lolo, na nagsilbi sa inyo habang buhay. Bigyan niyo po ang pamilya Zhu ng isa pang pagkakataon. Kung wala ang proteksyon ng master, ang mga susunod na henerasyon ng pamilya Zhu ay mawawalan na ng biyaya ng langit. Naging Jiangshi si Zhu Juyu at nawala ng parang bula. Pumunta sa langit naman si Zhu Qidao at naging abo. Hindi niyo pa ba nararamdaman na ito na ang parusa sa inyong pamilya Zhu? Ang mga biyaya ng pamilya Zhu ay matagal niyo nang inubos. Sa susunod na 100 taon, ang matitira na lamang ay walang katapusang pagdurusa. Kasalanan po ito lahat ni Qingning. Hindi ito kasalanan ng pamilya Zhu. Nakikiusap po ako sa master. Iligtas niyo ang angkan ng Zhu. Pagsisisi. Ang maitutulong ko sa inyong pamilya Zhu ngayon at sa mga mamamayan ng buong Yun City ay iisang bagay lamang. Yun ay ang hulihin si Zhu Juyu at asikasuhin ang pinagmumulan ng kaguluhang ito. Malaki ang utang na loob namin sa master ng Changsheng Hall. Lubos na nagpapasalamat si Qingning. Huwag ka nang magpasalamat. Sa loob ng 1,000,000 taon, sawa na akong marinig ang salitang iyan. Kung talagang nagsisisi ka, makinig ka sa payo ko. Ang tinatawag na biyaya ay hindi ibinibigay ng iba, kundi pinagsisikapan ng sarili. Sa natitira mong buhay, gumawa ka ng kabutihan araw-araw. Magkakaroon din ng biyaya. Ang pamilya Zhu, gumawa ng kabutihan araw-araw. Salamat sa pangaral ng master. Alam na ni Qingning ang gagawin. Ang sama ng pakiramdam ko. Narinig mo ba? Baka nadala lang ako ng takot. Magpahinga lang ako sandali at magiging ayos din ito. Ang pagiging Jiangshi ng 2 miyembro ng pamilya Zhu ay simula pa lamang ng mga kalamidad sa pamilya Zhu. Bahala na kayo sa sarili nyo. Kanina ang master ng Changsheng Hall ay itinuro na sa atin ang daan. Mula ngayon kailangan gumawa ng kabutihan ang pamilya Zhu. Xiao Chen tayo na. Mauna ka nang umuwi. Kapag naayos ko na ang abo ni Papa, uuwi na rin ako. CJ. Batang Ginoo. Paalam. Nasaan si Master Momo? Gusto ko sanang magtanong. Kapag ang normal na tao ay nakagat ng isang Jiangshi at nalaso ng bangkay, paano ito malulunasan? Kung hindi malalim ang lason, gumamit ng malagkit na kanin para linisin ang sugat. Maaaring makatulong ang paliligo sa laso ng ahas. Kung malalim ang lason, sa loob ng 3 araw ay magiging Jiangshi siya at wala nang makapagliligtas sa kanya. Teka, Batang Ginoo. Sinong nalaso ng bangkay? Wala. Nagtatanong lang ako. Paalam.
Duo, bakit ka pumunta sa langit? Shen Linyuan, hindi mo pa rin matatakasan ang tadhana. Master, kami ni Duo ay sinunod ang lahat ng inutos nyo. Bakit ang aking ama ay nabiktima pa rin ni Zujuyu? Sino ng tubig? Binalaan na kita noon. Kapag pumasok si Zujuyu, sa silid na ito, ay bawal ang anumang bagay na may tubig. Bakit nakararamdam pa rin ako ngayon ng kaunting singaw ng tubig? May singaw pa ng tubig. Impossible. Sa silid na ito, ang lahat ng bagay na nababasa ay inilabas ko na. Kahit ang mga paboritong bulaklak ni Papa at mga halaman ay ipinalayo ko na sa mga tao. Ganoon pala. Si Shen Linyuan ay nagsilbi sa Changsheng Hall ng mahabang panahon. Ngunit hindi niya alam na ang tubig sa painting na ito ay tubig din pala. Ano? Ibig niyo pong sabihin, ang painting na ito ang nagpadala sa langit kay Papa. Papa, kasalanan ko kung bakit ako naging pabaya. Hindi ko ipinatanggal ang water and ink painting sa iyong silid. Kaya kayo pumunta sa langit sa karumal-dumal na paraan. Tama na. Nasa langit na ang tao. Wala nang magagawa ang pagsisisi. Dahil si Shen Linyuan ay sumama sa akin sa halos buong buhay niya. Personal ko siyang ihahatid sa kanyang huling hantungan ngayong araw. Ihahatid siya sa reinkarnasyon, tungo sa kabilang buhay. Ako si Shen Yan sa ngalan ng aking ama, ay nagpapasalamat sa master ng Changsheng Hall. Ikapitong taon ng Changsheng. Nakaranas ang Yun City ng tagtuyot na hindi nakita sa loob ng 100 taon. Nagkalat ang mga pumunta sa langit sa gutom. Ipinamahagi ni Shen Linyuan ang kanyang yaman upang iligtas ang libu-libong tao. Ito ay dakilang kabutihan. Nakaipon ng mabuting karma. 12 taon ng Changsheng. Gumawa ng kaaway si Shen Linyuan dahil sa pag-ibig. At inasikaso ang pamilya ng kaaway. Walang habas na nag-asikaso ng 3 katulong. Ito ay masamang gawain. Nakabawas ng mabuting karma. 33 taon ng Changsheng. Inatake ng mga demonyo ang Changsheng Hall. Si Shen Linyuan ay nagbantay sa hall ng 3 buwan. Hindi siya umatras kahit malubha ang sugat. Ito ay isang tagumpay. Nakaipon ng mabuting karma. Sa kabuuan ng kanyang buhay, mas matimbang ang kabutihan kaysa sa kasalanan. Ang bunga ng kabutihan ay mahaba. Ayon sa batas ng langit. Ang posisyong hukom ng underworld. Ang hahawak sa pagpapatupad ng batas sa underworld upang protektahan ang kapayapaan ng mundo. Ang sinumang pumasok sa Changsheng Hall ay binibigyan ng Changsheng Jade Ring bilang patunay ng pagkakakilanlan. Pumunta sa langit na si Shen Linyuan. Ang Jade Ring na ito ay ibibigay ko na sa iyo. Master, ibig po bang sabihin ito ay tinatanggap niyo ako sa Changsheng Hall bilang lingkod? Matapat at matapang si Shen Linyuan sa buong buhay niya, kahit nasa langit na ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang biyaya ng pamilya Shen ay hindi maaaring maputol, kaya ikaw ang papalit sa kanya. Pumasok ka na sa Changsheng Hall. Ako si Shen Yan ay lumuluhod upang magpasalamat sa Master sa dakilang biyaya ng langit. Hindi dapat pumunta sa langit ng walang saysay si Shen Linyuan. Si Zhou Juyu, na nagdala ng kaguluhan sa Yun City. Ngayong gabi, dito mismo, ang taong ito ay dapat asikasuhin. Kailangan ko ang tulong mo upang mapalabas siya. Master, ano pong maitutulong ko sa inyo? Pagkatapos lumubog ng araw, isuot mo ang mga damit ni Shen Linyuan noong nabubuhay pa siya. Sa aking pagkilos, hindi na kailangan ng ganoong kalaking abala. Bumalik ka na sa iyong silid ngayon. Magpalit ka ng sarili mong damit. Huwag kang lalabas. Bukas, kapag tumilaok na ang manok sa pagsikat ng araw at saka mo buksan. Sa oras na iyon, ang mansyon ng Shen
ay magiging payapa na. Ikasyam na taon ng Changsheng. Unang pumasok si Zujuyu sa Changsheng Hall. Iniligtas niya sa baha ang 17 bata, gumawa ng kabutihan, at pinatayuan ng monumento ng mga taga-nayon bilang pasasalamat. Ika-16 na taon ng Changsheng. Nagkaroon ng matinding salot sa Yun City. Si Zujuyu ay nagbigay ng maraming gamot at nagligtas ng hindi mabilang na pasyente. Nakaipon ng malalim na kabutihan. Sa aklat ng buhay at kamatayan, ay nadagdagan ng 300 mabuting gawa. Ika-23 taon ng Changsheng. Tumagas ang enerhiya ng Dragon Vein sa Hilaga, at nagkaroon ng sunod-sunod na tagtuyot. Kusa niyang binawasan ang kanyang buhay at biyaya, upang manalangin sa langit ng ulan bilang dakilang kabutihan. Ngunit kagabi lamang, naging dahilan ka ng pagpunta sa langit ni Shen Linyuan. Hindi man ito ang iyong intensyon, ngunit gawa mo pa rin ito. Nasira ang iyong moralidad, at hindi ito matatakasan. Kahit na nakalimutan mo na ang lahat ng bagay sa mundo, huwag mong kalilimutan ang takot at paggalang sa akin. Sige na, may pagkakasala ka man, ngunit mas matimbang ang iyong kabutihan. Tutuparin ko ang aking pangako. Ililibing kita sa Youdu. Bilang isang maliit na opisyal ng Underworld, masaya ka na ba? Dahil alam mo na ang aking intensyon. Susundin ko ang iyong gusto. Mula ngayon, sa Hall ng Reinkarnasyon, ay magkakaroon ng pwesto ang espiritu ni Zujuyu, kasama ng Changsheng Hall. Magpakailanman. Nailibing na si Zujuyu sa Youdu. Ang jade ring na ito ay iwan mo na rito. Ibigay mo kay Zhu Qingning bilang alaala. Ano na ang gagawin? Ah! Paano na? Anong gagawin natin? Paano na to? Ah! Ano nang gagawin? Batang Ginoo, isang araw na kayong hindi lumalabas. Luto na ang pagkain sa kusina. Kain na po kayo. Hindi ako gutom. Hindi ako gutom. Buong araw. Ayaw kong kumain. Huwag niyo akong istorbohin. Batang Ginoo, isang araw na kayong hindi lumalabas. Magkukulong lang ba kayo sa kwarto buong araw? May sakit po ba kayo? Sinabi ko na. Ayaw kong kumain ngayong araw. Huwag niyo akong istorbohin. Hindi ka ba nakaririnig? Bingi ka na ba? Batang Ginoo, magpahinga na po kayo. Kung may iutos kayo, sumigaw lang kayo. Hindi ako lalayo. Naririnig ko. Tito Zhao. Kumusta na si Xiao Chen? Hindi pa rin ba siya lumalabas? Nga eh. Simula nang iligpit niya ang abo ni Mang Zhu. Pagkabalik niya, para siyang sinapian. Ikinulong ang sarili sa kwarto. Isang araw at isang gabi nang hindi lumalabas. Ayaw makipagkita kahit kanino. Hindi ko alam kung natakot ba siya sa pagiging Jiangshi ni Mang Zhu o nagkasakit siya. Isang araw at isang gabi nang hindi lumalabas. Isang araw na ring hindi kumakain at hindi umiinom ng tubig. Pero kagabi, inutusan niya ang mga tauhan na maghatid ng 2 mangkok ng hilaw na malagkit na kanin sa kwarto niya. Hilaw? Hindi naman siguro niya kinain yun. Hilaw na malagkit na kanin. Ano pa ang hiningi niya? Nagpabili rin siya sa tauhan ng ilang makamandag na ahas para ihalo sa tubig pampaligo.
Hindi siya nagbukas ng ilaw kagabi. Pinasabi niya sa tauhan na ipasok lang ang bathtub sa kwarto at umalis na. Pagkatapos maligo, pinalabas din niya agad ang bathtub. Madilim sa loob ng kwarto, kaya walang nakakita sa batang Ginoo. Yung bathtub. Nasaan na ang bathtub? Naitapon na ba ang tubig? Titingnan ko. Naitapon na. Pero yung tubig, nakita ko. Maitim ang kulay. At may amoy na parang amoy taong nasa langit. Ano? Amoy taong nasa langit. Gupitin ang lahat. Gupitin ang lahat para hindi na makita. Sige na. Umalis ka na. Zhao Chen, ikinulong mo ang sarili mo sa kwarto. Isang araw at gabi ka nang hindi lumalabas. Ano ba talagang ginagawa mo? Ayos lang ako. Masama lang ang pakiramdam ko. Huwag mo akong intindihin. Matutulog lang ako at gagaling din ito. Matutulog ka pa. Nasa langit na si Lolo. Nasa langit na rin si Papa. Sa pamilyang ito, ikaw na lang ang natitirang lalaki. Sa loob at labas ng bahay. Ang daming bagay na naghihintay sa iyo. Lumabas ka na dyan. Ang pamilya Zhu ay umaasa sa iyo. Hindi ko kaya. Ang responsibilidad ng pamilya Zhu. Isa lang akong walang kwenta. Huwag niyo na akong intindihin. Kung hindi ka lang apelidong Zhu, mabuhay ka man o pumunta sa langit, wala akong pakialam sa'yo. Huli ko nang itatanong ito sa'yo. Lumalabas ka ba o hindi? Lumabas ka na muna. Umalis ka na muna. Sa loob ng kalahating oras, lalabas ako. Kalahating oras pa. Zhao Chen, sa tingin ko ayaw mo talagang lumabas. Dahil ayaw mong lumabas, wawasakin ko ang pinto. Tingnan ko kung anong kalokohan ang ginagawa mo. Sa kwarto niya, mas mabuting huwag kang pumasok. Master. Sabi ng master, hindi ako pwedeng pumasok sa kwarto ni Xiao Chen. Bakit po iyon sinasabi ng master? Ang hininga ng buhay ay may init ng balat sa hangin. Dala nito ang balat at ang init ng paghinga. Pero sa kwarto niya, ano ang naramdaman mong presensya? Malamig. Napakalamig. Ang pakiramdam ng lamig na iyon ay parang humawak sa isang matagal nang nasa langit. Tama. Iyon ay amoy ng nasa langit. Ang tao sa loob ay isa na lamang taong nasa langit na nagsasalita. Impossible. Kay Xiao Chen, wala namang nangyari sa kanya. Noong isang araw, pagkabalik namin galing sa sementeryo, ayos pa naman siya. Kino-question mo ba ako? Patawad po, Master. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ni Zhu Qingning. Kaya lang kahit kakaiba ang kilos ni Xiao Chen. Totoo pong, isa siyang buhay na tao. Hindi nasa langit. Kung gayon pumasok ka, para tingnan mo. Dito lang ako sa labas. Maghihintay ng sagot mo. Xiao Chen. Bakit nakahiga ka sa sofa? May sakit ka ba? Alisin mo ang kumot. Hayaan mong tingnan ka ni ate, okay? Xiao Chen. May sakit ka ba? Kukuha ako ng pinakamagaling na doktor sa Yun City. Siguradong gagaling ka. Xiao Chen. Pumarap ka at tingnan mo ako. Ako ito, ang ate mo. Nagiging Jiangshi ka. Nagiging Jiangshi ka na. Ito na ba ang karma ng pamilya Zhu? Nalasan ka ng taong nasa langit. Ang pamilya Zhu ay nakagawa ng malaking kasalanan. Ngayon, 3 buhay ang nawala. Sana ay matapos na dito ang sakuna. Ito ang jade pendant ng iyong lolo.
Ang jade ring na ito ay bigay ko. Ngayon ay iniiwan ko na sa iyo. Kahit na ang pamilya Zhu ay hindi na nagsisilbi sa Changsheng Hall. Pero kung darating ang araw na magkaproblema ang pamilya Zhu, maaari mo pa ring gamitin ang jade ring na ito para pumunta sa Changsheng Hall at humingi ng solusyon. Ang Changsheng Hall ay hindi magwawalang bahala. Si King Ning ay nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng Master. Tapos na ang 3 libing sa mundo ng mga tao. Oras na para bumalik. Hindi ako magnanakaw. Wala akong ninakaw. Hindi ako magnanakaw. Wala akong ninakaw. Ikaw na mabahong bulag. Pumasok ka sa aming pamilya, Wei. Bukod sa pagnanakaw. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Tawagin mo ang tatay mo. Tanungin mo siya ng personal. Kung sino ang totoong magnanakaw. Siya. Ang nagnakaw ng bahay ko. At pinalitan ng pangalan ng inyong pamilya, Wei. Sinasabi mong ang bahay na ito ay sa iyo. Mang Yuan. Ulyanin na ba kayo? Noong ibinenta niyo ang bahay, binigyan kayo ng tatay ko ng tunay na ginto at pila para bilhin ito mula sa inyo. 20 taon na ang nakalilipas. Hindi niyo pa rin ba tatanggapin? Sinungaling. Mga sinungaling kayo. Ang bahay ko ay nagkakahalaga ng 100 gold bars. Dahil bulag ako ay inapi ako ng tatay mo. Binigyan niya ako ng mga peking ginto. Kayo ang mga tunay na magnanakaw. Pwede kang kumain ng kahit ano. Pero hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Noon ay may kasulatan na malinaw na nakasulat. Nagbayad kami ng ginto at pumirma ka. Naglagay ka pa ng thumb mark. Gusto mo bang takbuhan ang usapan?